Anong alalakas ang power ng isang Kristiyano na hindi naman itinuturo? Ayan tanong, tapos na ba ang power ng Diyos? Wala na. No, sino sasagot? Oh. So kung malakas si Satan, dapat mas malakas ang Kristiyano. At ulitin ko, hindi nagbibiro ang Antichrist. Gagawin nila yung plano nila. Pero kung tayo po ay naturuan, dumating man yun, kasi hindi na po tayo yung panahon ng katulad din na sa Dark Ages, na talagang hindi na tayo ilalagay ni Lord doon. Kasi fullness na po ito. Yung kaalaman natin, fullness na po ito. Okay, ngayon, anong sabi po ng Hosea 4:6? My people perish for lack of knowledge. Kaya ngayon, sino yung my people? Sino yung my people? Unbeliever? Pag sinabing my people, believer yun. Pero bakit nagpiperish? For lack of knowledge. Hindi naman sinabing walang knowledge. Lacking. Kulang. Bakit kulang? Kasi ang itinuturo lang yung mechanics, dynamics, wala. So, mapapahamak ang Kristiyano dahil mayroong kulang. Kailangan punuin natin yung kulang. At sa nakita ko, ito po yung kulang. Itong ituturo ko. Ha? Okay. Sa panahon po nila, ang power lang ni Satan noon, white horse, deception. Pero, nadagdagan ito ng red horse, nadagdagan ng black horse. Ngayong panahon na ito, nagsama-sama po yung tatlong yon. White, red, black equals pale. So mas matindi po ngayon ang ginagawa ng dyablo. Kaya nga kung makikita, katulad po yan ng cellphone. Ang cellphone, malaking pandaraya yan ni Satanas. Maganda ang cellphone kung nagagamit sa tama. Pero kung nanonood na kung ano-ano ng palabas ang binanunod mo, ang pandaraya ngayon ni Satanas, okay, sa kadalagahan, babae, nagpapalda. Pero hanggang di man dito ang palda. Hello, meron ba niyan sa sisilangin? Ang palda hanggang dito? Baka meron Sisingturunin ko. Hello. Pandaraya po ni Satan yan. Okay, so magbukas po tayo na ngayon ng Bible. Okay, magandang umaga sa lahat. At doon po sa mga marami po kasing nanonood din sa labas. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatiran sa Bicol, sa Mindanao, at sa lahat po ng sulok ng mundo. Okay, makipagbukas po kayo sa akin sa para makita natin ang okay, Hebrews 13:8. Nyo Hebrews 13:8. Andiyan na? Tingnan niyo po ang Hebrews. Ano po sabi?
Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. So, hindi daw nagbabago si Jesus. Noon, ngayon, at magpakailanman. So, ang maririnig nyo ngayong aral, kasi the gifts of the Holy Spirit po ito. Hindi po siya nagbabago. Sa Old Testament, yung mga lingkod ng Diyos noon, powerful, sina Moses, sina Elijah, sina Elisha, sina Gideon. Old Testament po yun. Pagdating sa New Testament, sina Pedro, sina Pablo, sina Philip, powerful po sila. Tayo po ngayon yung third. First act, second act, third act tayo, first branch, second branch, third branch tayo. Hindi po nagbabago si Lord. Kaya kung powerful sila, sabi nga noong mensahe ko sa Bicol, na the same ngayon. Kasi ang Holy Ghost po ang may trabaho nito, hindi naman tao. Yung Holy Ghost sa Old Testament, Holy Ghost sa New Testament, Holy Ghost ngayon, isa po yan. Dahil sabi ng Bible, hindi nagbabago. So kung may power noon, hanggang ngayon meron. Kaya lang sabi ko nga nung sa Bicol, ang problema, paano mo gagamitin? Paano magkakaroon ng bisa yung power na ibinigay ng Diyos sa atin? Yan pong problema. Amen. Okay. Ngayon, meron pong, basahin muna natin itong 1 Corinthians 12, verse 1. 1 Corinthians 12:1. Ano po ang sabi dyan? Ayan. Now, ano yung now? Tomorrow? Ano yung now? Ano? Now daw eh, now. Concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Masakit ito. Ano sabi ni Pablo? Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makalam, ignorant. Ayaw ni Pablo na maging ignorante raw tayo. Ano yung ibig sabihin ng ignorante? Walang alam. Patungkol sa spiritual gifts. At iyan pong kalagayan ng maraming Kristiyano, pagdating sa spiritual gifts, ignorante. Hello? Masakit po yun. Pero ang Bible po nagsasabi, sabi ni Pablo, mga kapatid, ayaw kung kayo'y ignorante pagdating sa spiritual gifts. Tayo po ba ay hindi ignorante? Kasi pag ignorante ka, hindi mo ito magagamit. At iyan po ang katotohanan, marami pong ignorante pagdating sa spiritual gifts. Ang tanong, wala na ba yan ngayon? Ay, mali na naman ang Bible niya kung wala na ngayon. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Mamamali po yun. Hanggang ngayon, kung ano meron, hanggang ngayon meron. Ngayon, verse 8. Ulitin ko huwag daw tayong ignorante. Verse 8. Ito po. Nakaano ba ito? Camera. Sabi po rito, 4:1 is given by the Spirit the word of wisdom. Ayun. Word of wisdom. Pangalawa, to another, the word of knowledge. Dalawa. By the same Spirit. 9. To another, faith. Ibang klase pong itong faith. Gift of faith ito. Iba ito sa faith na para ka masave.
Ano pa? By the same Spirit. To another, the gifts of healing. 4. By the same Spirit. 10. 10 taas mo. To another, the working of miracles. 5. Ano na yun? To another, prophecy. Ilan na? 6. Ano pa? To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. Ilan na? To another, the interpretation of tongues. 9. So ngayon, makikita po natin na ang Diyos, sabi nga ng ating propeta, napiperfect ang Diyos sa tatlo. Tama? Father, Son, Holy Ghost. Hindi po lamang siya Father, hindi lang siya Son, hindi lang siya Holy Ghost. Itong tatlong ito, iisa ito. Pero tatlo po siyang para ma-perfect ang Diyos. Now, dito po sa gifts na ito, hinati din ni Pablo, bagamat hindi po ito hinati ni Pablo, tayo na lang ang naghahati. Para makita natin na ang Diyos ay lagi perfect sa tatlo. So, meron po itong tatlong division na 9. Ang 9, i-divide nyo nga ang 9 sa 3. Ilan? 3. Di ba ang Diyos 3? Okay. So, ang first division ng gifts, ito pong tinatawag na vocal gifts. Number 1. Or gifts of speech. Ano po ito? Binanggit ni Pablo kanina, tongues. Amen. Number 2, B, interpretation. Of tongues. And C, prophecy. So ito pong tatlong ito, ang ginagamit po dito, bibig. Siyempre, magtatangs ka, bibig. I-interpret mo, bibig. At yung prophecy, bibig. So ang first division ng gifts, sa 9 gifts, bibig ang ginagamit. Amen. Number 2, ito pong tinatawag na revelation gifts. Na binubuo din ito ng tatlo. Pag sinabing revelation, ang gumagana po dyan, mind. Hindi bibig. Nire-reveal sa iyo eh. So ito, ang ginagamit, mind. Ano po ito? Ito pong binanggit kanina, word of knowledge. And B, word of wisdom. Okay, yung mga walang bullpen, meron pa akong bullpen doon. Okay, so sa word of wisdom, isip din. And C, ito pong discernment.
Ayan. Sa pagdi-discern minding yan, is it hindi mata, hindi tenga, hindi bibig. Mind. And number 3, ito pong power gifts. So ito po ay ability. Gifts of ability. Ano po ito? Sabi ni Pablo, letter A, ito po ay gift of faith. At ulitin ko, itong faith na ito, kakaiba po ito, mamaya papaliwanag natin. B, gift of healing. And C, miracle, working of miracles. O yung pong walang ballpen at papel, may pintel pen dito, gamitin mo munang whiteboard yung damit ng katabi mo. Ayan. So 9 gifts yan, binahagi sa 3. Kasi ang perfection po ay 3. Ano yung vocal gifts? Tongues, interpretation of tongues, and prophecy. And number 2 is revelation gifts. Word of knowledge, word of wisdom, and discernment or discerning of spirits. Okay. And number 3, power gifts. Gift of faith, gift of healing, working of miracles. At ito po, naranasan ko itong 3 ito. Kaya hindi pa po ito pasok. Oh, ayan sa paitan. Pinaputi ng Diyos ang tubig. Magagawa ko ba yun? Pero naranasan ko. Oh, gift of healing, ilan na yung gumaling na may sakit? Basta't sumampalataya yung pinag-pray ko, sigurado gagaling yun. Kaya may mga hindi gumagaling, yung pananampalataya, wala. Oh, gift of faith. So lahat ito, pwede nating maranasan kung meron kang pananampalataya. At ulitin ko, ito'y magagamit natin sa panahon na, kasi ang agenda ng Antichrist, year 2030, wala na pong 5 taon. Mahigit na lang 4 na taon yan. Ayan tanong, handa ka ba? Pag sumapit na yon. Kasi ang daming bahala, mga katwiran, huwag kayong mga katwiran, bahala na si Lord. May bahagi ang Diyos, may bahagi ka rin. Halimbawa, Lord, bigyan mo kami pambiling bigas. Di ba? Anong gagawin ni Lord? Bibigyan ka ng bigas. Pero yung pagluluto, si Lord ang magluluto. Sino? Lord, pakiluto ng bigas. Pwede ba yun? Ang bahagi ni Lord, bigyan ka ng bigas. Ang pagluluto, trabaho mo na rin yun. Si Lord magbibigay ng power. Pero, ang pagkakaroon ng bisa niyan, ikaw na rin ang gagawa. Dahil hindi magre-release ang power ni Lord kung wala kang pananampalataya at gagawin. So, huwag nating iasa lahat kay Lord. Meron ka ring part. Gampanan mo rin yung part mo. Amen. Okay, ngayon. Pakibalik mo nga sa 1. Ano pong sabi sa 1? Ulitin natin.
Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Huwag daw tayong ignorante. At maraming Kristiyano, pagdating sa spiritual gifts, ignorante. Walang alam. Nakakaawa naman. Di ba, biro mo? Pagtatawanan ka ni Satanas kung wala kang alam sa spiritual gifts. At iyang spiritual gifts, ginagamit pa rin po yan hanggang ngayon sa mga churches na hindi ignorante. Bakit? Halimbawa, dito madalas nating itong tongues. Di ba? May nagtatangs and then ini-interpret ang tongues kung ano yung kahulugan ng tinangs niya. So umiiral po yan ngayon. At maraming churches, merong tongues, merong interpretation. Kasi kailangan niya sa church dahil sinasabi ni Lord kung ano ang gagawin ng buong iglesia sa araw na ito, sa mga susunod na panahon. So, galing po yung kay Lord, binabahagi niya sa tao kung ano ang gustong gawin ni Lord. Amen. Okay. So, may naiintindihan ba tayo? Okay, iisa-isahin po natin to. Ano ba itong... Pakiano nyo anong sa susunod kasi isi-shares ko ito dahil mahaba ito. Okay. Umpisahan po natin yung tongues. Ano po ang ginagamit sa tongues? Ha? Iisa yata. Hello? Ayan, bibig. Ngayon, ito pong tongues. Buksan natin po yung 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Verse 13. 1 Corinthians 14, 13. Ano po sabi dito? Pakinggan niya. Dito. Wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue. Okay. Ay ano? Pray that he may interpret. Dalawang klase po ang tongue. 14. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. So, dalawang klase po ang tongues. Ako po, nananalangin ako in tongue. So, meron pong personal tongue. Prayer. Alam niyo ba pagka nag-pray kayo in an unknown tongue, hindi po ito naiintindihan ni Satan. So, hindi niya ma-intercept yung prayer mo. Kasi kapag naintindihan ni Satan ang prayer mo, gumagawa rin siya ng hadlang. Hello? Pero pag ang prayer mo, yung hindi naintindihan ng tao, yung tongue, hindi niya ito ma-intercept. So merong tongue na prayer. At merong tongue, sabi rito, sa 13, wherefore let him that speaketh in an unknown tongue, pray that he may interpret. So merong tongue na prayer,
Merong tang na dapat ma-interpret. Halimbawa, yung may gift of tongue dito, nag-tongues yan, useless po yung tongue na walang interpretation. Kaya nga makikita nyo, si Dindo, mayroong gift of tongue. Si Louie, may gift of tongue yan. Pero kung nag-tongue sila na walang interpretation, useless. So kaya dapat, ipanalangin ng nagtatang na bigyan din siya ng interpretation of tongue. Okay, nako natin. Bakit? Para mapakinabangan, malaman ng kongregasyon kung ano ang sinasabi ng Holy Ghost sa oras na yan. O yung mga prophecy o mga tongues ni Brother Louie, kadalasan sinasabi, sumunod kayo sa pastor nyo. Ewan ko kung sumusunod naman. At ulitin ko, yung nagpa-prophecy o yung nagtatangs, nag-interpret ng tongues, ikaw ang unang susunod. Nag-tongues ka, nag-interpret ka, tapos hindi mo naman nagagawa, ay baka niluloko mo na kami. Hello? So, mali ba ito? Tapos na ba ito? Tongues and interpretation? Hanggang kasalukuyan kaya ang 9 gifts, hanggang ngayon, hindi lang ginagamit. Hindi lang ini-exercise ng mga bakit. Sabi ni Pablo, huwag kayong ignorante. At maraming Kristiyano ignorante pagdating sa gifts. Yan po ang masakit. Na kung ang lahat ng mga Kristiyano alam ito, biro mo, kung ang lahat ng ito, merong power, at meron po, hindi lang alam gamitin. Kung ang lahat ng Kristiyano, gagamitin yung power ni Lord, maglalagablab itong church. At masusunod pastor, maglalagablab tayo sa power. Oh, ayan. Okay. So, ayan po ang Ngayon, sa tongues, merong tongues na napakahaba. Pero maikli ang interpretation. Magta-tongues mahaba. So, hindi pare-pareho. Pagdating sa interpretation, maikli lang. At meron namang tongues na maikli, pero yung interpretation, mahaba. So, depende ito sa gusto ng Holy Ghost. Kaya, dito sa ating pagtuturong ito, alam ko marami dito ang maglalabasan na gifts. Kung gusto mong gamitin ka ni Lord. Amen. Yung ayaw mo naman, upo-upo ka na lang. Hanggang dyan ka na lang, ang boundary mo, maupo. Aalis, balik, upo. Hanggang dyan ka na lang. Pero, kung tayo po ay Kristiyanong, ba't ayaw mo magpagamit kay Lord? Okay? So, baka mamaya sa ating praise and worship, may mag-tongues, may mag-interpret, may mag-prophecy. Kasi iyan po ay gawain sa loob ng iglesia. Amen? Number 3, ito pong prophecy. Ano po itong prophecy? Ano ang trabaho nito? 1 Corinthians 14, verse 3. Sa 3 tayo. Okay, pakiano dyan. Verse 3, doon din sa 14. Sabi po ni Paul, but he that prophesieth, yung nagpa-prophecy, speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. O trabaho. Tatlo po ang gawain ng nagpa-prophecy. At marami sa inyo, katulad ng, ano sabi ron? Exhortation. O si Brother Dick ngayon, bagamat baguhan, nag-i-exhort na. Hello? Ang trabaho po ng mayroong gift of
prophecy is to edify the believers. And comfort. So, halimbawa, merong nanlalamig na kapatiran, mayroon siyang gift of prophecy. Pag nag-share yan doon sa nanlalamig, mako-comfort at mai-edify. So, hindi po lahat meron yan. Merong mga tao na pag share yan ng word sa mga nanlalamig, bumabangon. Kasi yan ang trabaho ng mayroong word of prophecy. Mayroon siyang gift of prophecy. Na ma-exhort yung tao, ma-exhort, at bumangon. O, si Brother Fidel, meron yan. Pupuntahan yung nanlalamig na kapatid. Kakausapin. Sisiran. O, kamukat-mukat mo, bulawalik na. O, halimbawa, tulad ni Brother Dindo. Nanlamig din noon. Sinira ni Brother Fidel. Bumalik dito. Iyan po ang gift of prophecy. At marami tayo niyan. Okay? Marami rin sa mga churches. Okay. Sabi niya, he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. Yung prayer in tongue kanina, lumalakas siya. Yung sarili niya. Pero hindi sa iba. Pero itong gift of prophecy, para ito sa iba. Sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Amen. Okay. Now, at itong gift of prophecy, di ba ang prophet, katulad ng ating propeta, yung nakaraan, nalalaman niya, nakikita niya. At may mga salita ang propeta sa future. Hindi po ito prophet, gift of prophecy. Kasi ang prophet, nagsasalita ito sa mga darating na panahon. Pero ito, yung pangkasalukuyan. Kung paano niya makukomfort yung tao. Amen. At hindi rin po ito ini-interpret na prophecy. Itong klaseng prophecy na ito, hindi po ito ini-interpret. Okay. Now, pangalawang bahagi, ito pong word of knowledge. Ano po ang kahulugan ng salitang word of knowledge? Sabi po rito, a fragment or a small item of God's word or knowledge given to a person by the Holy Spirit. So galing po ito sa Holy Ghost na knowledge na ito, pero hindi po yung kabuuan ng kaalaman ng Diyos. Ibinabahagi ito ng Holy Ghost sa tao ang kaalaman na ito. Okay. Babasagin mo pa. Okay. Ulitin ko. Dito po sa John 1, para makita natin kung ano po itong word of knowledge. John, chapter 1, verse 47. Ito po ang sabi. John 1:47. Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, behold, an Israelite indeed, in whom is no guilt. So, ito pong eksena, nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya. At sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Ngayon lang sila magkikita ni Jesus, nagkita. At si Nathanael. Pero sabi ni Jesus, si Jesus na merong word of knowledge, alam niya kung ano ang pagkatao nung lumalapit sa kanya.
Sinabi niya, ito yung taong walang daya. So pagka meron kang word of knowledge, yung kausap mo, alam mo kung anong klaseng tao yan. Ako, alam ko kung sino ang nangdadaya kay Lord eh. Kausap ko na eh. Hello? Alam ko kung nagkukupit kay Lord eh. Ito 48. Sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Hindi. Ngayon pa lang sila nagpanagpo. Pero sabi niya, kilala na niya si... naalala niyo doon sa Bicol? Sabi ng isang pastor sa Bisaya, si niya si pastor ganito? Bakit magaan ang loob ko? Parang matagal na kami magkakilala. Yun. Ngayon pa lang kayo nagkita, pero matagal na kayong, yes, kasi doon sa 6 dimension, kasama mo yan. Sabi nito, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Yan po ang word of, ano yan? Word of prophecy. Pag meron ka, at pwede po yan mangyari sa iyo. Kung tayo po ay sensitibo na mananampalataya. Makikilala, pero yan. Ngayon pa lang kayo nakita. Sabi ni Lord, nakita kita. Bago ka niya tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Di ba? Kung iyan po ay meron ka. At dito sa church, hindi pwedeng wala niyan. Kung tayo po ay sensitibo sa gifts, maaring kung sino sa atin dito gamitin ni Lord. Nabigyan ni Lord ng word of knowledge. Amen. Ngayon, John 4. John 4, verse 18. Ito po ang sabi. Ito naman ay tungkol sa Samaritan woman. 18, sabi niya. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa. Masakit ito. Ngayon lang sila nagkita. Ni Lord. Sabi ni Lord, sabi niya kasi, umuwi ka, tawagin mo ang iyong asawa. Wala po akong asawa. Tama sinabi mo, sapagkat 5 na ang asawa mo. Walang yung permanente. Paano nalaman ni Lord yun? Nasa laman din si Lord noon. Tao rin siya. At ano ang pagkakahawig natin? Si Lord, ang Diyos nandun sa loob. Ganon din tayo ngayon. Okay? Yung flesh man ni Jesus Christ, nandun ang Diyos sa loob. Tayo, ganon din. Itong flesh man natin, nakatira din ang ating theophany. Sino yung theophany? Si Lord. So the same. Sabi niya, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at na ang nasa sa iyo, ngayon ay hindi mo asawa. So, puro kabit. Alam ni Lord yun. Ikaw, pastor, alam ko rin. Hello? Alam ko kung a-absent ka sa linggo. Paano na lang, pastor? Meron akong yan eh. Amen? Anong sabi rito? Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghalata kung ikaw ay isang propeta. Parang propeta natin. Yes, propeta naman talaga si Lord. 20. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay isang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako,
na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. So nakikita nyo ba ang merong word of knowledge? Meron kang nakikita na hindi alam nung kausap mo. Pero alam mo. Nagugulat na lang yung kausap mo. Bakit? Dito sa church, marami sa inyo ang maaaring nagsasabi, pinatatamaan ako ni pastor. Di ba? Di ba ganun ang ating thinking minsan? Pinatatamaan ako ni pastor. No. Alam ni Lord kung ano ang dapat mong marinig. Maririnig mo dito yan. Hindi kita pinatatamaan. Hindi. Kung ako lang yun ang malay ko ginagawa mo. Pero dito sa pulpito, itutuwid ka dyan. Word of knowledge po yan. Amen? Ano pa? Matthew 4. Word of wisdom. Matthew 4. So ito pong encounter ni Jesus Christ at ni Satanas. Ano po yung wisdom dito? Sabi niya, nang magkagayon nihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksoy ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayon ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas nagutom siya. At ang manunokso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo ng mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano ang wisdom doon? Dumating si Satan. Tinitem si Jesus. Anong pinanlaban ni Jesus? Word of wisdom. Hindi siya nakipag-away kay Satanas. Hindi niya, oy Satanas, mangisay ka. Ang ipinanlaban ni Lord kay Satan, word of wisdom. At dapat ganun tayo. Sa halip na tayo makipag-away, di ba? Pag ikaw niya ay binato ng bato, anong gagawin mo? Batuhin mo pero tanggalin mo yung tinapay sa garapon. Basag ang ulo nun. So, word of wisdom. Amen. Sa verse 22, Luke 20. Luke 20, verse 22. Okay. Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar o hindi? Okay, so datapwat napagkilala niya ang kanilang lalang at sinabi sa kanila, pagpapakitaan niyo ako ng isang denaryo. Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? Sinabi nila ay kay Cesar. At sinabi niya sa kanila, kung gayoy, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. At sila'y hindi nakahuli sa kanyang mga pananalita sa harap ng bayan. At sila'y nanganggilala sa kanyang sagot at hindi nakasimik. So dito, tinatrap si Jesus. Kasi inaano ng mga Hudyo na magkamali ng sagot si Jesus para meron silang dahilan na huliin. Kaya, ang trap nila, nagtanong ang mga Hudyo, dapat ba niya kaming magbuwis? Kanino raw? Sa 22? Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar o hindi? Dapat lang ba kami magbuwis sa gobyerno? O hindi? Sinisilo nila si Jesus. Anong sagot ni Jesus? Bigyan niyo ako ng denaryo. Anong denaryo? Pera. Ano ang nandito sa kabila? Anong sabi ron?
Ah, Pagpakitaan niyo ako ng isang denaryo, kanino ang larawan at ang nasusulat dito? Ang sinabi nila kay Cesar. So anong sabi niya? At sinabi niya sa kanila, kung gayo, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. At ang sa Diyos, sa Diyos. Ibig sabihin, kung kayo ay mamamayan, mag-tax kayo sa gobyerno. Mag-tax din kayo sa Diyos. Ibigay niyo yung para sa Diyos. Hindi puro sa gobyerno. So, mabuti pa itong mga Hudyo. Nagtatak sila. May mga Kristiyano, hindi tax eh. Tam-tax. So, hindi siya matrap ng mga Hudyo. Bakit? Meron siyang word of wisdom. Ang isang Kristiyano, hindi po yan matatrap kung meron siyang wisdom. Amen? At sa araw ng kung tayo po'y nandito sa squeezing, anong sabi ni Lord? Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo ang magsasalita. Ang Holy Ghost na nandyan sa inyo ang magsasabi. Kung ano ang sasabihin nyo. Mangyayari po yun. Kaya lagi po tayong maging mapagbantay. Mamaya po ay tatalakayin na naman natin ang about fellowship. Kung gaano ito kahalaga. Okay. So, number 6. Ito pong discerning of spirits or discernment. Acts 16. Verse 16. Ano po itong discernment? 16. Sabi po rito sa verse 16. At nangyari na nang kami nagsiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumal-dumal na espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. So mayroon ditong dalaga na ang trabaho niya manghula, pero sindikato ang kanyang amo. Naniningil, kumikita ang sindikatong ito dito sa dalaga. Okay. Na ang sabi rito, meron siyang karumal-dumal na espiritu. Pero sa mga taga roon, hindi nila masabing mayroong karumal-dumal na espiritu kasi nakakatulong. Nanguhula. Ginagamit ang pangalan ng Diyos. So hindi nila alam na mayroon palang karumal-dumal na espiritu. Pero, tuloy natin basa. 17. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisisigaw na sinasabi, mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito. Sino ang mag-aakalang may karumal-dumal na espiritu? Sumusunod kina Pablo at sinisigaw nila. Itong mga taong ito, mga lingkod ito ng Diyos. Ano, mahahalata mo ba yan? Okay, ngayon sabi niya, mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. Pero mo, may karumal-dumal na espiritu, pero sinasabi niya, mga lingkod ng Diyos ito. Paano mo yung malalaman? Malalaman mo ang ganyan. Kasi may mga taong ganon. Na akala mo totoo. Gumaganyan pa yun, nagpupuri. Hello? Pero, meron palang espiritu. Paano mo malalaman? Paano nalaman dito ni Pablo? Sinisigaw nila, mga lingkod ng Diyos ito. Okay. 18. At maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapat palibhasay si Pablo ay totoong nababagabag. Si Pablo, nararamdaman niya na. Dispalinghado ito. Sabi niya, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesu Kristo na lumabas ka sa kanya
at ito ay lumabas ng oras din yaon. So na-discern ni Pablo, meron itong ibang klaseng espiritu. So hindi po lahat ng taong kausap mo ay tama ang espiritu niyan. May mga makakausap ka na hindi po totoo. Dapat palayasin mo. Amen. Okay. 19. Tatapot ng makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas at kinaladkad sila sa pamilyan sa harapan ng mga may kapangyarihan. Ay, nung mawala na yung espiritu ng dalaga, wala na silang kita. Hinuli. Hinuli nila si Pablo. Amen. Okay. So nakita niyo ba ang discernment? Ha? Okay. Mark. Paano ba natin ito i-shortcut? Mark chapter 5 verse 1. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong pagdakay, sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu, na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas na siya ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Grabing espiritu ito. Ha? At palaging sa gabit araw ay nagsisigaw sa mga libingan at sa mga kasubundukan at sinusugatan ng sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y na kanyang sinamba. Oh, may karumal-dumal na espiritu, sinalubong si Jesus, sinamba siya. Nakita niyo ang demonyo? Ha? Nagkukunwari ang demonyo. Hello, katulad nung na-demon possessed dyan sa sa Lapingaw. Pagdating namin ni Jackie, ang ganda ng mukha niya. Pero mayroong karumal-dumal na espiritu. Ganyan po ang diablo. Magkukunwari itong tama siya. Okay. Sinamba si Jesus. 7. At nagsisigaw ng malakas ng tinig. Anong sabi? Na kanyang sinabi, anong pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos, na kataas-taasan. Oh. Kataas-taasan. Kilala niya. Nakita niya ang demonyo, kilala niya si Jesus. Ay baka ikaw hindi mo kilala si Jesus. Ang demonyo kilala niya ang Panginoon. O, sinamba siya. Ha? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamamhikang alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Oh. Huwag mo akong pahirapan. Jesus. Sinamba niya para hindi siya saktan. Hindi siya pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At kung babasahin niyo pa yung karugtong, nakiusap yung mga demonyo kasi marami yun. Pwede ba niya? Lumipat kami dyan sa mga baboy. Kaya mga Muslim, ayaw kumain ng baboy kasi nung lumundag yung mga espiritu sa mga baboy, huwag tayong kakain ng baboy, nandyan yung mga demonyo. Di ba? Nandun ba mga demonyo? Kaya huwag kayong kakain ng baboy, ha? Sa birthday ko, baboy, kayong kakain. Ako niyo ba? Pero ang sinasabi naman ito, kataas-taas ang Diyos. Pero sa isang taong mayroong discerning of spirits, malalaman niya na iba ang nakatira dyan. Amen. Okay, so sa next Sunday po itong another 3.
Ilan na ang natalakay natin? 6. Ano yung 6? Sige nga, kung may natutunan tayo. Kasi mamaya sa ay tatalakayin natin ito. Ano yung 6? Number 1. 2. 3. Pangalawa. Very good. Okay. Ha? Dinaya niyo ako. Andito pala. Ha? Pero ito ngayon, hindi natin ito tatalakayin nang wala tayong gagawin. So, gamitin natin ito sa ating mga lakad. Exercise nyo yan. Dahil meron po kayo niyan. Meron tayong, lalo na itong pangatlong huli. Power gifts na po sa Sunday. At paano ito gagamitin? At aalamin din natin sino-sino ang mga kalaban ng Kristiyano. Na kung saan maraming Kristiyano ang kalaban tao. Pagka nagkamali siya, iyon ang kalaban niya. Hindi po yan kalaban na tao. Ang tao, anong sabi ng Genesis 1:26? Let us make man, image of God. So ang tao po matino. Kaya lang pag pinasok ni Satanas ang taong yan, doon siya sumasama. Pero ang tao po mabuti. Kung wala dyan yung espiritu ni Satanas. So yan po ang kalaban natin, yung mga espiritu na pumapasok sa tao. Ako po ngayon, every morning, nagka-cast out na ako. Amen? Maski ikaw, merong espiritu dyan na hindi tama. Iyan ang palayasin mo rin. Halimbawa, asawa mo, merong espiritu. Ay, huwag kang kumuha ng kasirulang ipukpok mo sa ulo niyan. May espiritu yan. Yun ang i-cast out mo. Amen? At aalamin natin, ano-ano mga espiritu ang nasa tao sa pamamagitan ng word of knowledge, wisdom, and discerning, malalaman mo kung anong meron yan. Kasi lalabas sa bibig niya ng espiritu. Kung ano meron siya sa loob, lalabas siya sa bibig. Mararamdaman mo yan. Amen. Okay. Next Sunday. Series po ito, tuloy-tuloy po ito, hanggang dumako tayo sa kung paano gagamitin ang kaalaman na ito, paano magre-release ang kapangyarihan ng Kristiyano. Amen.